Oval ang pangunahing bahagi ng Sport Awareness Program na inilunsad ni dating Congressman Felicito C. Payumo sa Dinalupian, Bataan. Ang Oval ay matatagpuan sa Barangay San Ramon sa isang bakating lote ng gobyerno sa likod ng San Ramon Elementary Campus. Ang site ay may sukat na humigit kumulang 2 ektarya. Sa kalaunan, naging paboritong training ground ng iba't ibang sport delegation sa Bataan ang Dinalupian. Ang taunang pagpupulong ng probinsya ay ginanap sa nasabing Oval. Sa pagtatag ng Track and Field Oval, nakapag-host ang Bataan ng higit pang regional sport meet noon. Ang Our Lady of La Leche na kilala rin bilang Bahay Pari ay isang lugar na nagpapakita ng pag-alaala sa Birheng Maria. Sumikat ang Bahay Pari dahil sa taglay nitong mga struktura na naging atraksyon sa mga deboto na nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos lalo na sa Semana Santa. Matatagpuan ang lugar na ito sa Sapang Balas, Dinalupihan, Bataan. Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto, Our Lady of Milk and Good Delivery, ay isang katolikong pamagat sa mahal na Birheng Maria na may kinalaman sa isang imahe niya na nagpapasuso sa sanggol na si Jesucristo. Sinasabing ito ay isa sa pinakamatandang debosyon kay Maria. Ito ang St. Raymond Nonatus Parish ng Roman Catholic Diocese of Balanga na itinatag noong Hunyo 25, 1994. Ito ay matatagpuan sa Barangay San Ramon, Dinalupian, Bataan. Ipinagdiriwang ang piyesta nito tuwing ika-31 araw ng Agosto. Makikita rito ang napakagandang arkitektura at pagkaagawan ng simbahan mula sa mga nakaukit sa pinto, pader at maging ang mga sculpture na may iba't ibang kulay, disenyo at palamuti na nagpapaganda sa pangkabuuan. Dito rin matatagpuan ang monumento ni St. Raymond Nonatus at iba't ibang klase ng ilaw at disenyo na nagbibigay buhay sa loob at labas ng simbahan. Ito ang Dinalupihan Town Plaza. Makikita rito ang iba't ibang monumento ng mga bayani gaya ni Andres Bonifacio. Ang Town Plaza ay mas pinaganda at formal na binuksan noong December 4, 2023. Ayon kay Mayor Tong Santos, ang pagbabago ng plaza ay inihango sa itsura ng mga liwasang bayan noong unang panahon na siya ring naging tema nito ngayon, mula sa mga ilaw, silya at maging sa kisame ng mga gazebo. Madalas itong puntahan ng karamihan lalo na ng mga kabataan upang gawing pahingahan at pasyalan dahil sa angkin nitong ganda at kalinisan. Terminal. Isa ang terminal sa kilalang lugar dito sa ating lungsod ng Dinalupihan. Ito ay dating terminal ng mga bus na mas kilala noong araw na Dinalupihan Transport Terminal na itinayo dito sa ating lungsod. Di kalaunan ay naging terminal ito ng mga jeep kung saan makikita ang iba't ibang kulay, uri at disenyo ng mga jeep. Ang mga jeep ay isa sa mga pangunahing transportasyon na ating ginagamit kaya ito ay may malaking parte at kontribusyon sa ating tradisyon at kultura. Ang terminal ay madalas din maging pasyalan ng mga nakararami dahil dito sa lugar na ito, itinatayo ang peryahan na siyang nagbibigay aliw at kasiyahan sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan at kapistahan sa Dinalupihan. Ito ang logo ng Lion International Club, isang organisasyon na binubuo ng mga grupo sa iba't ibang lugar. Nakatayo ito sa San Ramon, Dinalupihan. Ito ay isang sculpture kung saan makikita ang hulma ng isang layon. Nagsimula ang Lion International noong 1917. World War I at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ito. 100 years na ito. Ang founder nito ay si Melvin Jones. Ang organisasyon ay may mga proyektong ginagawa tulad ng mga medical mission, tree planting at iba pa. Ang kuhang ito ay matatagpuan sa San Isidro sa bayan ng Dinalupihan. Ito ay isang advokasya ng sangguniang kabataan ng nasabing lugar na kung saan ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpinta sa pader. Ang advokasyang ito ay naglalayong huwag tangkilikin at iwasan ang droga, sigarilyo at vapes o e-cigarettes. Sa halip ay makibahagi sa mga sports gaya ng basketball na makikita rin sa ginawang advokasya ng sangguniang kabataan ng San Isidro. Ito ay hindi basta lamang na paghikayat sa mga mamamayang nakatira roon na umiwas sa droga. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapaganda ng lugar.
Sa pangbalas ni Dinalupihang Bataan, isa sa naging atraksyon ng mga Dinalupihenyo noong kasagsagan ng pandemya dahil sa taglay nitong magandang tanawin at sariwang hangin na nagmumula sa sentro ng atraksyon nito na Mount Malasimbo. Pinuksan ang daan na ito sa publiko noong 2021 na dinagsa ng mga tao na sabik sa magandang tanawin dulot ng pandemya. Ginawa rin itong puntahan ng mga siklista dahil sa taglay nitong pambihirang daanan na gustong-gusto ng mga ito. Kaya kung gusto mong makasagap ng malamig na hangin at maliwalas na tanawin, halina't sumugod na sa SB. Ang Dinalupihan Municipal Hall ay isang malaki at napakagandang gusali na itinayo upang maging daan sa paggawa ng iba't ibang transaksyon na kakailanganin ng mga mamamayan. Ang gusaling ito ay may tuturing na art dahil sa detalyadong arkitektura at kulay nito na akmang nagpapakita ng kalinisan at kaayusan. Ito rin ay may napakalaking kontribusyon sa pag-unlad ng ating lungsod at ito ay pinamumunuan ngayon ni Mayor Tong Santos. First Line of Defense Monument ay isang monumento na itinayo sa gitna ng rotonda sa Layak Dinalupihan Bataan noong 1946. Ito ay sumisimbolo sa trahedya na sinapit ng Bataan at ang katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na numbalik ng demokrasya sa bansa. Itinayo ito ng 38th Infantry Division ng United States Army bilang pag-alala sa mga tagapagtanggol ng Bataan na nakipaglaban sa hukbong Hapones sa lugar sa pagitan ng Disyembre 1941 hanggang Pebrero 1942. Ang monumentong ito ay minerkahan ding kabuuang kalayaan ng Dinalupihan at Bataan noong Pebrero 25, 1945 at ngayon ay nagsisilbing itong paalala sa ating mayaman at matagumpay na kasaysayan. Sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala. Mga panalangin sana naman ay matupad. Ako walang kasalanan.